Isang mantsa. Isang pulang mantsa sa puting-puting upuan. Sa isang iglap, gumuho ang mundo ni Althea Reyes. Nanlamig ang buo niyang katawan at parang may umuugong sa kanyang tainga na mas malakas pa sa aircon ng malawak na opisina. Ang lahat ng pangarap niya, ang lahat ng dasal niya, ang kinabukasan ng kanyang ina. Lahat ng iyon ay tila natunaw at naging isang nakakahiyang mantsa. Kanina lang, perpekto ang lahat. Nakaupo siya sa harap ng nag-iisang CEO ng De Villa Corporation, si Mr. Rafael De Villa. Sa ilalim ng mesa, pinipigilan niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Bawat tanong ng lalaki ay sinasagot niya ng may kumpiyansa. Kahit na sa loob-loob niya ay para siyang sasabog sa kaba. So Miss Reyes, sabi ng CEO, ang kanyang malalim na boses ay nagbibigay ng kakaibang bigat sa bawat salita. You graduated magna cum laude, impressive credentials, but why do you want to work for my company? Huminga ng malalim si Ara. Ito na yon, ang pinakaimportanteng tanong. Sir, I believe in the values of this company, integrity, excellence, and compassion. Isang bahagyang pagtaas ng kilay ang tanging reaksyon na nakuha niya mula kay Rafael De Villa. Mula sa kinaupuan nito, para itong isang hari sa kanyang trono. Ang suot nitong mamahaling suit ay lalong nagpapatingkad sa aura nito ng kapangyarihan. Walang emosyon ang kanyang mga mata, na para bang sinusuri nito ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Gusto sanang sabihin ni Ara ang totoo. Kailangan ko ng pera, sir. Kailangan ng nanay ko ng pampagamot. Kailangan niya ng heart surgery. Utang na loob, ibigay niyo sa akin ang trabahong ito. Pero isinantabi niya ang mga salitang iyon. Ang kailangan nilang makita ay si Althea Reyes, ang professional na accountant, hindi si Ara, ang anak na desperada. Matapos ang ilang mga technical na tanong na madali niyang nasagot, tumayo ang CEO. Hudyat na tapos na ang final interview. Thank you for your time, Miss Reyes. We will let you know. Sabi nito sa formal na tono. Tumayo rin si Ara, nanginginig ang mga tuhod. Pilit siyang ngumiti. Thank you for the opportunity, sir. Naglakad siya palayo sa mesa. Pakiramdam niya ay nakalutang siya. Nagawa niya. Sa tingin niya ay naging maayos naman ang lahat. Inayos niya ang kanyang bestidang kulay krema, ang nag-iisang disenteng damit na meron siya para sa mga okasyong tulad nito. At doon niya nakita, sa pag-urong niya, nahagip ng kanyang mga mata, ang puting upuan na kanina'y kanyang inupuan. Ang upuang gawa sa mamahaling katad. At sa gitna ng kaputian nito, may bakas, isang bakas ng dugo. Isang mantsa na sumisigaw sa kahihiyan. Tagos. Nagkaroon siya ng tagos. Dito pa, sa harapan ng pinakamayamang CEO sa buong bansa. Gusto niyang magpalamon sa lupa. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang umiyak. Pero nanatili siyang nakatayo roon, parang isang estatwa, habang ang init ay unti-unting umaakyat sa kanyang pisngi. Ang imahe ng kanyang nakangiting ina sa ospital ay biglang sumagi sa isip niya. At kasabay niyon, ang kirot ng kabiguan. Napansin ni Rafael ang kanyang pagtigil. Tumingin ito sa direksyon na tinitingnan niya. Nakita nito ang mantsa. Walang nagbago sa ekspresyon ng mukha nito, pero para kay Ara, ang katahimikan sa pagitan nila ay mas masakit pa sa anumang sigaw. Ito na ang katapusan. Hindi lang siya bagsak sa interview, kundi malamang ay pagbabayarin pa siya sa pagdumi sa kasangkapan na marahil ay mas mahal pa sa kanilang bahay at lupa. Napayuko si Ara, hinahayaan ang kanyang buhok na takpan ng kanyang mukha. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa sahig. Sorry po, bulong niya, basag ang kanyang boses. Sorry po, sir. Naghihintay siya ng sigaw o ng utos mula sa guard para palayasin siya o ng tawa ng pang-aalipusta.
Pero ang narinig niya ay ang tunog ng mga yabag na papalapit. Dahan-dahan, nag-angat siya ng tingin. Si Rafael de Villa ay naglalakad palapit sa kanya. Sa kanyang pagkabigla, hinubad nito ang kanyang mamahaling itim na coat. Ano ang gagawin nito? Hindi ito tumingin sa kanya. Dumiretso ito sa upuan. At sa isang kilos na puno ng hindi inaasahang delikadesa, maingat nitong inilapag ang kanyang coat sa ibabaw ng mantsa, tinatakpan ito ng buo mula sa paningin. Pagkatapos, humarap ito sa kanya. Ang mga mata nito, na kanina'y tila yelo, ay may bahid na ng kung anong emosyon na hindi niya mabasa. Walang galit, walang pandidiri. "Miss Reyes," sabi nito. Ang boses ay kalmado at kontrolado. Napatingin lang si Ara, hindi makapagsalita, habang hawak ang kanyang bag na para bang iyon ang tanging kakapitan niya sa mundong gumuho. "Please wait for my call." Pagka-uwi sa kanilang maliit na apartment, bumuhos ang lahat ng luhang pinigilan ni Ara. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa unan at doon humagulgol ng walang tunog. Tapos na. Wala na. Ang kahihiyang yon ay habang buhay na niyang dadalhin. "Bes, anong nangyari?" Ang boses ng kanyang kaibigan at kasama sa apartment na si Lian ang pumutol sa kanyang pagdadalamhati. Naupo ito sa gilid ng kama at hinaplos ang kanyang likod. "Bagsak ako," sabi ni Ara sa pagitan ng mga hikbi. "Pero hindi lang yun, Lian. May nangyaring nakakahiya." At ikinuwento niya ang lahat. Ang puting upuan, ang mantsa, ang pag-abot ng CO ng kanyang coat. Habang nagsasalita siya, muli niyang naramdaman ang pag-akyat ng init sa kanyang mukha. Natahimik si Liane. Inaasahan ni Ara ang pang-aasar o kahit anong biro, pero wala. "Teka," sabi ni Lian matapos ang ilang sandali. Hinubad niya yung coat niya para takpan yung mantsa. Tumango si Ara. "Hindi kanya sinigawan o pinahiya?" Umiling si Ara. Ang sabi niya lang, "Please wait for my call." Napakunot ang noo ni Lian. "Ara, delikado yan. Baka mamaya, may ibang motibo yon. Mga super yamang CEO, hindi mo alam ang tumatakbo sa isip niyan. Baka isa itong uri ng pambabastos?" "Hindi ko rin alam," mahinang sagot ni Ara. Pero sa mga mata niya, parang wala namang masamang intensyon. Ewan, siguro naawa lang. Ang salitang awa ay nag-iwan ng mapait na lasa sa kanyang bibig. Mas gugustuhin pa niyang sinigawan na lang siya. Kinabukasan, habang naghahanda siya ng isa na namang batch ng resume para ipadala sa ibang kumpanya, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. "Hello?" Sagot niya. "Good morning. May I speak with Miss Althea Reyes?" Tanong ng isang formal na boses ng babae. "Speaking. This is Martha from the office of the CEO, De Villa Corporation. Mr. De Villa would like to request a follow-up interview with you this afternoon." Natigilan si Ara. Napatayo siya. "Follow-up? Interview?" "Yes, ma'am. 12 noon at the Glass House Restaurant. I will text you the full details. Thank you." Bago pa man siya makasagot, ibinaba na ang tawag. "Ano yon?" tanong ni Liane. "Follow-up interview daw," tulalang sabi ni Ara. "Sa isang restaurant." "Restaurant?" Halos mapasigaw si Liane. "Bes, sinasabi ko na nga ba? Huwag kang pupunta. Baka kung anong gawin sa'yo niyan. Isa itong bitag." Pero may kung anong malakas na puwersa ang humihila kay Ara. Ang alaala ng kilos ni Rafael de Villa, ang tahimik na pagtakip sa kanyang kahihiyan, ay bumabalik sa kanya. "Kailangan kong pumunta," sabi niya. Mas para sa sarili niya kaysa kay Liane. "Kailangan kong malaman." 12:00 ng tanghali, naroon na si Ara sa The Glass House, isang lugar na sa mga magasin niya lang nakikita. Ang sahig ay kumikinang.
At ang mga kubyerto sa mesa ay mas marami pa sa mga kutsara at tinidor nila sa buong apartment. Nakaupo na si Rafael de Villa sa isang mesa sa may bintana, nakatingin sa labas. Nang makita siya nito, tumayo ito at bahagyang ngumiti. "Miss Reyes, please have a seat." Umupo si Ara. Ramdam ang bawat mata ng mga sosyal na panauhin sa kanyang simpleng suot. "Sir, tungkol po sa interview." "Rafael. Call me Rafael." Putol nito sa kanya. "And yes, this is an interview, so tell me anong paborito mong pagkain?" Natigilan si Ira. "Po, your favorite food, what is it?" Sinigang po," sagot niya. Litong-lito. Anong klaseng tanong ito? Tumango si Rafael na para bang isang napaka-importanteng impormasyon ang kanyang narinig. "Good choice. My mother loved sinigang." Sa pagbanggit nito sa kanyang ina, may biglang nagbago sa aura ng CEO. Isang panandaliang paglambot ng kanyang mga mata. Isang saglit na pagtingin sa malayo na para bang may inaalala. Pagkatapos, bumalik ang tingin nito sa kanya. "What about your dreams, Ara? May pangarap ka bang tinalikuran na?" Hindi na ito interview. Isa itong interogasyon sa kanyang pagkatao. Sumasakit ang ulo ni Ara. "Sir, Rafael, hindi ko po maintindihan. Bakit niyo po ako tinatanong ng mga ito? Tungkol po sa trabaho? Sa sobrang kaba, aksidenteng nasagi ng kanyang kamay ang baso ng tubig. Natapon ito sa puting mantel ng mesa. Ay! Napatalon si Ara sa kanyang upuan. "Naku, sorry po. Sorry po." Agad niyang kinuha ang kanyang tissue. Nanginginig ang kamay habang sinusubukang punasan ng basa. Ang alaala ng mantsa kahapon ay bumalik at gusto na naman niyang umiyak sa hiya. Isang kamay ang marahang pumigil sa kanya. Napatingin siya kay Rafael. At sa unang pagkakataon, nakita niya itong ngumiti. Isang tunay na ngiti, hindi formal, hindi pilit. Isang ngiting umabot sa mga mata nito. "It's just water, Ara," sabi nito sa mahinang boses. "Huwag kang mag-alala." Napatitig lang siya rito. Ang puso niya'y biglang kumabog nang hindi niya inaasahan. Nang matapos ang kanilang tanghalian, na halos hindi niya nagalaw, inihatid siya ni Rafael sa labas ng restaurant. "Salamat po sa oras niyo," sabi ni Ara. Nakayuko pa rin. "Thank you for your honesty," sagot nito. Huminga ito ng malalim. "I will arrange another interview tomorrow." Napatingala si Ara. "Po? Saan naman po?" Tumingin ito sa kanya at muling lumitaw ang maliit na ngiti sa labi nito. This time at an art gallery. Mula sa floor-to-ceiling na bintana ng kanyang opisina sa pinakatuktok ng De Villa Tower, pinagmasdan ni Rafael de Villa ang syudad sa ibaba. Ang mga sasakyan ay parang mga langgam. Ang mga tao ay tuldok na lamang. Dito sa itaas tahimik. Malayo sa ingay. Malayo sa gulo. Pero sa loob ng ilang taon, ang katahimikang ito ay naging kasing kahulugan ng kalungkutan. Ang mundo niya ay puno ng mga peking ngiti at mga kalkuladong pakikipagkamay. Lahat ng nakakasalamuha niya ay may kailangan mula sa kanya. Ang pangalan niya, ang pera niya, ang kapangyarihan niya. Nakikita nila ang CEO, ang De Villa, pero walang sino man ang nag-abalang tingnan si Raf. Napagod na siya. Napagod na siyang magsuot ng maskara. Hanggang sa dumating si Althea Reyes, isang babaeng simple na may mga matang sumasalamin sa lahat ng kanyang nararamdaman. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito sa simula ng interview. Nakita niya ang talino sa bawat sagot nito. At nakita niya ang purong, hindi na itatagong takot at kahihihiyan nang matuklasan nito ang mantsa. Sa mundong ginagalawan niya, ang mga babae ay perpekto. Ang buhok ay laging nakaayos. Ang makeup ay hindi kumukupas. Ang mga damit ay walang gusot. Ang anumang kapintasan ay itinatago sa likod ng makakapal na pader ng pagpapanggap. At naalala niya si Isabela.
Isang marangyang party. Si Isabela, ang kanyang nobya noon, ay nakasuot ng puting bestida na nagkakahalaga ng ₱250,000. Isang matandang kasambahay na naninilbihan sa pamilya De Villa mula pa noong bata si Rafael, ang aksidenteng natapunan ng red wine ang laylayan ng damit ni Isabela. Ang ngiti ni Isabela ay biglang naglaho. Humarap ito sa matanda. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Tanga ka ba?" Sigaw nito, sapat na para marinig ng lahat ng bisita. "Alam mo ba kung magkano ito? Ang buong buhay mo, hindi mo kayang bayaran to." Nakita ni Rafael ang panginginig ng matanda, ang mga luha sa gilid ng mga mata nito, habang paulit-ulit na humihingi ng tawad. At ang nakita niya kay Isabela ay hindi galit. Ito ay kalupitan, isang kasiyahan sa pagpapahiya ng isang taong walang kalaban-laban. Nang gabing iyon, isinuli niya ang singsing. Nang gabing iyon, isinumpa niya na hinding-hindi na siya magmamahal ng isang taong perpekto sa labas, pero bulok ang kalooban. Ang alaalang iyon ang dahilan kung bakit ang reaksyon ni Ara ay tumatak sa kanya. Hindi ito nagalit, hindi ito nanisi. Ang una nitong ginawa ay sisihin ang sarili at humingi ng tawad para sa isang aksidenteng hindi nito kasalanan. At kanina sa restaurant, nang matapon nito ang tubig, nakita niya ulit ang panik sa mga mata nito. Isang reaksyong totoo, isang reaksyong nagmumula sa isang pusong simple at walang pagkukunwari. Napangiti si Rafael habang nakatingin sa resume ni Ara na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Magna cum laude, glowing recommendations from her past employers. Bago pa man ang kanilang interview, napagdesisyonan na ng board na tanggapin siya. Alam na niya iyon. Ang final interview ay formalidad na lamang. Isang formalidad na ginamit niya bilang pagkakataon. Kinuha niya ang intercom. "Javier, come in." Pumasok ang kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant. "Sir, I need you to do something for me. It's personal and it needs to be discreet," sabi ni Rafael. "Althea Reyes, her mother is confined at St. Luke's. Find out everything, the diagnosis, the doctors, the cost of the procedure she needs. I want to help, anonymously if possible." "Understood, sir," sagot ni Javier, walang bakas ng pagtataka sa muka. Nang makaalis si Javier, muling tumingin si Rafael sa labas ng bintana. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, mayroon siyang pag-asa. Biglang tumunog muli ang intercom. Boses ni Javier. "Sir, I apologize for the interruption. Miss Isabela Montenegro is on line 1. She's requesting an urgent appointment with you." Ang bahagyang nangiti sa labi ni Rafael ay naglaho. Ang kanyang mukha ay bumalik sa dati nitong malamig at walang emosyong maskara. Ang init sa kanyang dibdib ay napalitan ng yelo. Sumandal siya sa kanyang upuan, ang mga matay pumikit ng mariin. "Sabihin mo, busy ako." Ang interview sa art gallery ay mas lalong kakaiba. Walang tanong tungkol sa spreadsheets o financial statements. Sa halip, tinanong siya ni Rafael kung ano ang nararamdaman niya habang nakatingin sa isang abstract painting. Mukha po siyang magulo. Tapat na sagot ni Ara. "Pero maganda." "Exactly," sagot ni Rafael. Nakatingin hindi sa painting, kundi sa kanya. Sometimes, the most beautiful things are found in chaos. Pagkatapos ng art gallery, sumunod ang isang interview sa isang parke kinabukasan. Habang kumakain sila ng sorbetes na binili sa isang naglalako, tinanong siya nito kung ano ang pinakamasayang alaala niya noong bata pa siya. Ikinuwento ni Ara ang tungkol sa pagpapalipad nila ng saranggola ng kanyang tatay bago ito pumanaw. Sa pagkukwento niya, hindi niya namalayan na napapangiti na pala siya. At sa buong oras na yon, si Rafael ay tahimik lang na nakikinig, na para bang ang bawat salita niya ay ang pinakaimportanteng bagay sa buong mundo.
Sa bawat interview na lumilipas, ang pader na itinayo ni Ara sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting gumuho. Ang takot ay napalitan ng pagtataka. Ang pagtataka ay napalitan ng kilig. Isang salitang matagal na niyang hindi naramdaman. May kung anong kiliti siyang nararamdaman sa kanyang tiyan sa tuwing nangingiti si Rafael. May kung anong kaba sa kanyang dibdib sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata. Isang hapon, pagka-uwi niya galing sa pagbisita sa kanyang ina, isang malaking sorpresa ang sumalubong sa kanya. Ara, may nagpadala para sa'yo. Sigaw ni Lian mula sa sala. Sa ibabaw ng kanilang maliit na mesa, may isang napakalaking buke ng mga puting rosas. Simple, elegante, at napakabango. Kasama nito ay isang malaking brown envelope. Nanginginig ang mga kamay ni Ara habang binubuksan ng sobre. Sa loob nito ay ang isang makapal na dokumento. Sa unang pahina, nakasulat sa malalaking letra, Contract of Employment. Napahawak siya sa kanyang bibig, hindi siya makapaniwala. Nanay, tingnan niyo, sabi niya sa kanyang ina nang tawagan niya ito sa video call. Naku anak, kanino galing ang mga bulaklak na yan? May manliligaw ka na ano? Tukso ng kanyang ina, na kahit nakahiga sa kama ng ospital, ay bakas pa rin ang saya sa mukha. Hindi po, Nay. Galing po sa kumpanya. Pagsisinungaling ni Ara. Kahit na alam niya sa puso niya kung kanino talaga yun galing. At Nay, natanggap na po ako. May trabaho na ako. Nang gabing iyon, matapos basahin ang bawat salita sa kontrata, nang paulit-ulit, nilagdaan niya ito. Para siyang nabunutan ng isang malaking tinik sa dibdib. May pag-asa na. Mapapagamot na niya ang kanyang ina. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-type ng isang mensahe. Sir Rafael, thank you po sa trabaho. Thank you po sa lahat. Pinindot niya ang send bago pa man siya magbago ng isip. Halos agad-agad, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang reply mula rito. The job was always yours, Ara. You earned it because you deserve it. Napangiti si Ara. Pero may kasunod pa ang text nito na nagpakunot sa kanyang noo at nagpabilis muli sa tibok ng kanyang puso. But our conversation isn't over yet. Lalo lang siyang naguluhan. Ano pa ba ang kailangan nilang pag-usapan? Samantalang sa labas ng kanilang eskinita, isang marangyang itim na kotse ang huminto. Bumukas ang bintana sa backseat at iniluwan nito ang isang babaeng nakasuot ng sunglasses kahit napapalubog na ang araw. Ang kanyang pulang labi ay nakaarko sa pagkadismaya habang tinitingnan ang mga simpleng bahay sa paligid. Ibinaba niya ang kanyang sunglasses at tinawag ang isang babaeng nagwawalis sa tapat ng isang sari-sari store. Excuse me, sabi niya. Ang boses ay puno ng awtoridad. Kilala mo ba ang babaeng nakatira dito na nagngangalang Althea Reyes? Napatingin ang Ale sa magarang sasakyan. Si Ara? Oo. Bakit? Isang peking ngiti ang gumuhit sa labi ng babae. Wala naman. Hinahanap ko lang daw yung babaeng nakatanggap ng isang malaking buke ng bulaklak kanina. Galing daw sa CEO ng Divilla. Ang pagbukas ng pinto ng kanyang opisina nang walang paalam ay isang tunog na kinamumuhian ni Rafael. Iisang tao lang ang may lakas ng loob na gawin yon. Raf, darling, you've been avoiding me. Ang boses ni Isabela Montenegro ay parang seda. Pero para kay Rafael, ito'y parang tunog ng mga kuko sa isang blackboard. Pumasok ito sa kanyang opisina na para bang pag-aari niya ang lugar. Ang bango ng mamahalin nitong pabango ay agad na pumuno sa hangin. Isang amoy na matagal nang kinasusuklaman ni Rafael. Hindi siya nag-angat ng tingin mula sa mga dokumentong nasa kanyang mesa. I'm busy, Miss Montenegro. Malamig niyang sabi. Narinig niya ang pag-click ng mga takong nito sa sahig habang lumalapit ito sa kanyang mesa. Miss Montenegro, how formal.
Parang hindi tayo magpapakasal noon, ah? Noon yon, mariin niyang sagot. Sa wakas ay nag-angat ng tingin. The topic of our meeting, as proposed by your father, is the potential merger. Let's stick to that. Isang mapaglarong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela. Sumandal ito sa gilid ng kanyang mesa, ipinapakita ang kanyang perpektong postura. Business. Always business. Hindi ka pa rin nagbabago. But you know this merger is more than just business. It's about uniting two powerful families. It's about us, Raf. The way it was always meant to be. Sinubukan nitong abutin ang kanyang kamay na nakapatong sa mesa. Bago pa man dumapo ang mga daliri nito, agad niyang binawi ang kamay na parabang napaso. Ang ngiti ni Isabela ay bahagyang naglaho, napalitan ng isang saglit na inis, pero mabilis niya itong itinago. You're still angry about that little incident, sabi nito. Ang boses ay tila nanunumbat. It was years ago. People make mistakes. That wasn't a mistake, Isabella. That was a choice. Matigas na sagot ni Rafael. You showed me who you really are, and I believe you. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanilang tensyon. Pumasok si Javier, may dalang isang maliit na kahon. Sir, pinapadala ko po yung pinabili niyo, sabi ng assistant. Maingat na iniiwasan ang tingin kay Isabela. Thank you, Javier. You can go. Kinuha ni Rafael ang kahon, nagpapasalamat sa biglang paggambala. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang modernong digital photo frame, isang bagay na naisip niyang ilagay sa kanyang mesa para magbigay ng kahit kaunting buhay sa malamig na opisina. Isinaksak niya ito sa malapit na outlet. Automatikong umilaw ang screen at ang unang litratong lumabas ay isang kuhang hindi alam ng kinuhanan. Si Ara. Nakaupo ito sa isang bench sa parke, hawak ang isang cup ng sorbetes. Nakatingala ito sa langit at may isang ngiting simple at totoo sa kanyang mga labi. Isang nangiti na kinuhaan ni Rafael gamit ang kanyang cellphone nang hindi nito namamalayan. Dahil sa mga sandaling iyon, para sa kanya, si Ara ang pinakamagandang tanawin sa buong parke. Natahimik ang buong silid. Dahan-dahang lumapit si Isabela sa likuran niya. Ang mga mata ay nakatuon sa maliit na screen. Ang kaninang pekeng tamis sa kanyang muka ay tuluyang naglaho. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Naging matalim na parang mga punyal. Nakita niya ang babaeng tinanong niya sa eskinita kahapon. Ang nangiti, ang simpleng damit, ang itsurang walang bahid ng anumang karangyaan. Well, bulong ni Isabela, ang boses ay matamis, ngunit puno ng lason. Sino ang commoner na yan, Raf? Tumingin ito sa kanya. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi. Is she your new charity case? Lumipas ang 2 linggo. Bawat araw ni Ara sa De Villa Corporation ay isang panaginip. Ang mga kasamahan niya sa accounting department ay mababait. Ang trabaho ay mahirap, pero masaya. At higit sa lahat, ang sahod ay higit pa sa sapat para masimulan niyang bayaran ang mga utang at maipon ang pera para sa operasyon ng kanyang ina. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatili ang palaisipan. Hindi na siya muling tinawagan ni Rafael para sa isang interview. Hindi na rin ito nag-text. Minsan, nakakasalubong niya ito sa hallway. Isang tipid na ngiti at isang tango lang ang binibigay nito na para bang isa lang siyang ordinaryong empleyado, na para bang ang mga interview nila sa labas ay hindi kailanman nangyari. Nagsimulang kumain sa isip niya ang mga sinabi ni Liane. Baka nga isa lang siyang katuwaan? Baka naawa lang ito sa kanya dahil sa nangyari noong unang araw at ngayon na may trabaho na siya, tapos na ang lahat. Ang isiping iyon ay nag-iwan ng kirot sa kanyang dibdib. Isang kirot na pilit niyang isinasantabi. Dumating ang araw ng sahod, ang kanyang unang sahod.
Habang tinitingnan niya ang mga numero sa kanyang payslip, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kahit ano pa man ang kahihinatnan, huminga siya ng malalim at naglakad patungo sa elevator na para lang sa executive floor. Bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. "May appointment po ba kayo, ma'am?" Tanong ng sekretarya ni Rafael, si Martha. Wala po," nauutal na sagot ni Ara. "Pero importante po. Saglit lang po." Tiningnan siya ni Martha na may pagtataka, pero siguro ay may nakita itong determinasyon sa kanyang mukha. Itinaas nito ang telepono. "Sir, Miss Althea Reyes is here to see you. She says it's important." Ilang sandali ng katahimikan. Para kay Ara, ang bawat segundo ay parang 1 oras. "Let her in," sabi ng boses sa kabilang linya. Nang pumasok siya, nakatayo si Rafael malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya, tulad ng dati. "Sir Rafael," simula ni Ara, nanginginig ang boses. Pinilit niyang magpakatatag. "Nandito po ako para magpasalamat ulit sa trabaho. At para po magtanong." Dahan-dahan itong humarap sa kanya. "Anong tanong yon, Ara?" "Bakit po?" Halos pabulong niyang sabi. "Bakit niyo po ako binigyan ng trabaho? At bakit niyo po ako inimbitahan sa mga interview na yon kung tanggap na pala ako?" Hindi niya alam kung saan niya nakuha ang impormasyong yon. Siguro hula lang. Siguro isang desperadong pagbabaka sakali. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan lang siya ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay tila binabasa ang bawat sulok ng kanyang kaluluwa. Sa wakas, bumuntong hininga ito at dahan-dahang lumapit sa kanya. Tumigil ito, ilang hakbang lang ang layo mula sa kanya. "Totoo," mahina nitong sabi. "Bago pa man kita ma-interview, alam ko nang sayo ang posisyon. Your records speak for themselves. The board had already decided." Kinagat ni Ara ang kanyang labi. Tama siya. Isang awa nga lang pala, isang malaking biro. "So lahat ng yon," sabi niya, ang boses ay nababasag na. "Ang parke, ang art gallery, lahat ng yon ay, laro lang po?" "Hindi." Mabilis na sagot ni Rafael. Ang boses nito ay biglang napuno ng isang emosyon na hindi niya pa naririnig dati. Lahat ng yon ay totoo. Lumapit pa ito ng isang hakbang. Ngayon, abot kamay na niya ito. The final interview was supposed to be a formality. Pero nang makita kita, nang makausap kita, nang makita ko ang reaksyon mo sa nangyari may nakita akong kakaiba. May nakita akong totoo. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. "I couldn't get you out of my head, Ara. Kaya ginamit ko ang mga interview na yon bilang dahilan. Isang dahilan para makilala ka. Hindi bilang aplikante, kundi bilang ikaw." Hindi makapagsalita si Ara. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. "The job was always yours, Ara." Pagpapatuloy nito, ang boses ay halos isang bulong na. "You earned it because you deserve it. But my heart," itinaas nito ang kamay na para bang gusto siyang hawakan pero nag-aalangan. "I'm still applying for that." Sa gitna ng pagkabigla at nang nag-uumapaw na kilig sa puso ni Ara, isang malakas na tunog ang bumasag sa kanilang sandali. Bumukas ng malakas ang pinto. Nakatayo roon si Isabela Montenegro. Ang mukha ay parang isang perpektong maskara ng galit. Ang kanyang mga mata ay parang apoy na nakatutok sa kanila, naglalakbay mula sa namumulang mukha ni Ara, patungo sa nag-aalangang kamay ni Rafael. Nang isara ni Isabela ang pinto ng kanyang kotse, napahampas siya ng malakas sa manibela. Ang perpektong pulang kuko niya ay nag-iwan ng gasgas sa mamahaling katad. "Argh!" Sigaw niya sa loob ng sasakyan. Ang imahe ng babaeng yon, si Ara at ni Rafael sa loob ng opisina ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan. Ang tingin ni Rafael sa babae puno ng
ng kung anong malambot na emosyon. Isang tingin na hindi kailanman ibinigay ni Rafael sa kanya kahit noong sila pa. I'm still applying for that. Ang mga salitang yon ay parang lason na kumakalat sa kanyang sistema. Paano nangyari ito? Paano siya naagawan ng isang hamak na mantsa? Hindi. Hindi siya papayag. Si Rafael ay kanya. Ang pangalang De Villa ay kanya. Ang yaman at kapangyarihan na kaakibat nito ay dapat na maging kanya. Ito ang tanging paraan para maisalba ang kanilang pamilya mula sa bingit ng pagkalugi. Pinaandar niya ang kotse, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Kailangan niyang malaman ang lahat tungkol sa babaeng yon. Ang bawat kahinaan, ang bawat maduming sikreto. Kinabukasan, sa isang madilim na coffee shop, isang lalaking naka-hoodie ang nag-abot sa kanya ng isang brown envelope. Siya ang pribadong investigador na binayaran niya ng malaki. Nasa loob na lahat ng nahanap ko, ma'am, sabi ng lalaki. Her entire life story. Walang masyadong interesting. Simple lang ang buhay. Mahirap. Ang tanging issue lang ay ang nanay niya sa ospital. Malaki ang utang. Tumango si Isabela, hindi nagabalang tingnan ng lalaki. Binuksan niya ang envelope at binasa ang mga dokumento sa loob. Althea Reyes, 25 years old, taga-Tondo. Ama, patay na. Ina, may sakit sa puso, kailangan ng operasyon. Utang sa ospital. Umaabot na ng halos 1,000,000. Napangisi si Isabela. Kawawa naman. Ito ang perpektong kahinaan. Pero habang patuloy siyang nagbabasa, isang partikular na ulat ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang testimonya mula sa isang utility staff sa De Villa Tower na naglinis ng meeting room noong araw ng interview ni Ara. Pagkatapos po ng interview, tinawag ako para maglinis. Sabi po sa akin, may natapong kape daw sa puting upuan. Pero pagdating ko, coat ni Sir Rafael ang nakatakip. At nang tanggalin ko, hindi po kape. Dugo po. Mukhang, alam niyo na po, ma'am, yung buwan ng dalaw. Napatawa si Isabela. Hindi isang mahinang tawa, kundi isang malakas, walang pigil na halakhak na nagpatingin sa lahat ng tao sa coffee shop. Ito na yon. Ito ang sandata. Isang nakakadiri. Nakakayang sandata na sisira hindi lang sa reputasyon ng babae, kundi pati na rin sa imahe ni Rafael. Isipin mo na lang ang iskandalo. CEO ng De Villa Corp na huhumaling sa isang babaeng nag-iwan ng mantsa sa kanyang opisina. Perpekto. Kinuha niya ang kanyang mamahaling cellphone at hinanap ang isang numero sa kanyang contacts. Isang pangalan na nagdadala ng gulo saan man ito mapunta. Gossip Girl PH. Nag-dial siya. Hello, sabi ng isang matinis na boses sa kabilang linya. I have a story for you. Sabi ni Isabela, ang kanyang boses ay parang pulot na may nakatagong lason. About the CEO of De Villa Corp's new dirty little secret. Nakatanggap si Ara ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Pumunta ka sa lobby ng The Peninsula Manila, 3 p.m. Kung hindi ka darating, malalaman ng buong Pilipinas ang lihim baba mo sa araw ng interview mo. Nanlamig ang buong katawan ni Ara. Ang lihim. Alam niya kung ano ang tinutukoy nito. Pero sino? Paano? Wala siyang pagpipilian. Sa oras na yon, naroon siya, nakaupo sa isang sulok ng marangyang lobby. Pakiramdam niya ay hindi siya kabilang sa lugar na yon. You must be Althea. Isang boses ang nagsalita mula sa kanyang likuran. Humarap siya at nakita ang isang babaeng hindi niya kailanman malilimutan. Ang babaeng pumasok sa opisina ni Rafael, si Isabela Montenegro. Umupo ito sa tapat niya. Ipinatong ang kanyang mamahaling Hermes bag sa mesa. Ang bawat kilos nito ay sumisigaw ng kayamanan at kapangyarihan. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na may bakas ng pandidiri sa kanyang mga mata. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa.
Simula ni Isabela, ang boses ay malamig na parang yelo. Layuan mo si Rafael. Hindi nakasagot si Ara. Oh, don't play innocent with me. Napatawa si Isabela ng mapakla. Nakita ko kung paano kanya tingnan. At alam kong nahuhulog ka na rin sa bitag niya. Pero hayaan mong linawin ko sa'yo. He's mine. Wala po kayong karapatan. Karapatan, putol ni Isabela. Let me tell you about rights. Itinukod nito ang siko sa mesa, ang mukay mas lumapit pa sa kanya. May karapatan akong isang bulat sa buong mundo ang nangyari sa final interview mo. Isipin mo, Ara, ang headline. Ang bagong babae ni C.O. De Villa nag-iwan ng mansya ng dugo sa opisina. Magugustuhan kaya yon ng mga board members o ng pamilya niya? Napalunok si Ara. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Hindi niyo po magagawa yan, sabi niya, kahit alam niyang kasinungalingan iyon. Ngumisi si Isabela na para bang isang pusang nakahuli ng daga. Magugulat ka sa mga kaya kong gawin. Nang makita ni Isabela na hindi pa rin natitinag si Ara, nagbago ang kanyang taktika. Ang kanyang mukha ay biglang lumambot, pero ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. Alam mo, naawa ako sa iyo, Ara. Alam ko ang sitwasyon ng nanay mo. Natigilan si Ara. Paano? Inilabas ni Isabela ang kanyang checkbook at isang Montblanc pen. Maingat siyang nagsulat dito, bawat letra ay perpekto. Pagkatapos, pinunit niya ang tseke at dahan-dahang itinulak sa ibabaw ng mesa papunta kay Ara. 2 million pesos, sabi ni Isabela. Sapat na yan para sa operasyon ng nanay mo. At may matitira pa para makapagsimula kayo ng bagong buhay sa probinsya. Malayo dito, malayo kay Rafael. Tumingin si Ara sa tseke. Ang mga numero ay tila sumasayaw sa harap ng kanyang mga mata. Iyon ang sagot sa lahat ng kanyang problema. Ang kaligtasan ng kanyang ina, ang katapusan ng kanilang mga utang, pero ang kapalit. Ano ang pipiliin mo, Ara? Bulong ni Isabela, ang boses ay parang isang ahas. Ang kahihiyan mo at ang pag-ibig na pinapangarap mo? O ang buhay ng nanay mo? Ang tanong na yon ay parang isang punyal na bumaon ng diretso sa puso ni Ara. Ang imahe ng kanyang ina na nakangiti sa kanya mula sa kama ng ospital ay biglang sumagi sa kanyang isipan. Ang pagmamahal ng isang ina laban sa pag-ibig na nagsisimula pa lang, walang laban ng puso niya. Dahan-dahan, nanginginig ang mga kamay, inabot niya ang tseke. Ang papel ay parang mas mabigat pa sa ginto. Nang makita ni Isabela ang kanyang pagkatalo, isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi nito. Good choice. Tumayo si Ara, hindi na tumingin sa mukha ni Isabela. Ang bawat hakbang palayo sa mesang yon ay parang isang hakbang palayo sa kanyang sariling kaligayahan. Pagkalabas niya ng hotel, kinuha niya ang kanyang telepono. Ang mga daliri niya ay nanginginig habang hinahanap ang numero ni Rafael. Pinindot niya ang call button. Sumagot ito sa unang ring. Ara? Are you okay? Tanong ng nag-aalalang boses sa kabilang linya. Pumikit si Ara ng mariin. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang bumagsak. Sir Rafael. Ang kanyang boses ay basag at halos hindi marinig. Hindi na po tayo pwedeng magkita. Ever. At bago pa man ito makasagot, ibinaba na niya ang tawag at hinarang ang numero nito. Hindi na po tayo pwedeng magkita. Ever. Ang mga salita ni Ara, basag at puno ng sakit, ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isipan ni Rafael. Pagkatapos niyon, wala na. Hindi na ito sumasagot sa mga tawag niya. Hindi na dumadaan ang mga text niya. Para siyang hinarang sa lahat ng paraan. Nang sumunod na araw, hindi ito pumasok sa trabaho. Ang sabi sa HR, nag-file ito ng emergency leave. Napaupo si Rafael sa kanyang upuan. Ang nooy nakakunot sa pag-aalala at pagkalito. Ano ang nangyari?
Maayos lang sila kahapon. Ang sandaling iyon sa kanyang opisina, naramdaman niyang totoo iyon. Naramdaman niyang mayroon na silang koneksyon. Tapos, bigla na lang, ganito? Hindi niya matanggap. May mali. Mayroong hindi tama. Sinubukan niyang puntahan ang apartment nito pero walang nagbubukas ng pinto. Tinanong niya ang mga kapitbahay pero ang sabi lang ay hindi na nila nakita si Ara mula pa kahapon. Desperado na siya. May isang tao pa siyang maaaring lapitan. Ang kaibigan nito, si Lian, gabi. Hinintay niya si Lian sa labas ng building kung saan ito nagtatrabaho bilang isang call center agent. Nang makita siya nito, nagulat ito at agad na umiwas ng tingin. Miss Cruz, tawag ni Rafael. Ang boses ay magalang pero may diin. I need to talk to you about Ara. Wala akong alam. Mabilis na sagot ni Lian. Nagpapatuloy sa paglakad. Sumunod si Rafael. Please, I know you're her best friend. Something is wrong. Bigla na lang siyang hindi nagparamdam. Nag-aalala ako. Huminto si Lian, pero hindi pa rin ito humaharap sa kanya. Baka naman gusto ka lang niyang layuan. Baka na-realize niyang hindi kayo para sa isa't isa. No, mariing sabi ni Rafael. I don't believe that. I saw her eyes. I heard her voice. Something happened. Someone must have done something. Ang huling mga salita niya ay nagpahinto kay Liane ng tuluyan. Dahan-dahan itong humarap sa kanya. Sa ilalim ng ilaw ng poste, nakita ni Rafael ang bakas ng galit at awa sa mga mata nito. Gusto mo talagang malaman, Sir Rafael? Tanong ni Lian. Ang boses ay puno ng pait. Gusto mong malaman kung bakit sinasakripisyo ng kaibigan ko ang kaligayahan niya? Nag-aalangan si Liane. Nakikita niya ang pagtatalo sa loob nito. Ang pangakong mag-ingat para sa kaibigan laban sa pagnanais na ilabas ang katotohanan. Ngunit nang makita niya ang tunay na sakit at pag-aalala sa mga mata ng CEO na nasa harap niya, isang CEO na ngayon ay mukha lang isang ordinaryong lalaking nagmamahal at nasasaktan, bumigay siya. Ikinuwento ni Liani ang lahat. Ang text message, ang pagtatagpo sa hotel, ang banta tungkol sa lihim, sa interview. At ang pinakamasakit sa lahat, ang tseke, ang pamimili sa pagitan ng pag-ibig at ng buhay ng ina. Habang nagsasalita si Liane, ang mukha ni Rafael ay dahan-dahang nagbago. Ang pagkalito ay napalitan ng pagkaunawa. Ang pagkaunawa ay napapalitan ng isang malamig, nakakapasong galit. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom niya ng napakahigpit. Ang mga ugat sa kanyang braso ay lumitaw. That monster! Ang tanging lumabas sa kanyang bibig, sinabi niya ito ng pabulong. Na para bang isang sumpa. Hindi niya tinutukoy si Ara o si Lian. Ang pangalan sa kanyang isipan ay isa lang, Isabela. Pagkatapos marinig ang lahat, tumalikod si Rafael. Saan ka pupunta? Tanong ni Lian. Humarap si Rafael. Ang kaninang maskara ng isang kalmadong CEO ay tuluyan ng nabasag. Ang nakikita ni Lianin ngayon ay isang lalaking handang pumatay para sa babaeng mahal niya. Ang mga mata nito ay nag-aalab sa determinasyon. To end this, sabi niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang assistant. Javier, cancel the merger meeting with Montenegro Holdings tomorrow morning. But sir, your father... I don't care. Cancel it. Utos ni Rafael. Nag-isip siya saglit. And arrange a press conference. I have an announcement to make. Now. Dala ang kanyang resignation letter. Pumasok si Althea Reyes sa lobby ng De Villa Tower. Ito na ang huling araw. Pagkatapos nito, aalis na sila. Kinuha na niya ang tseke ni Isabela at idineposito ito. Ang operasyon ng kanyang ina ay nakaschedule na sa susunod na linggo. Ito ang tamang desisyon. Paulit-ulit niyang sinasabi iyon sa sarili.
kahit na ang bawat hakbang niya ay parang may humihilang kadena sa kanyang mga paa. Pero pagpasok niya, napansin niyang may kakaiba. Ang lobby ay puno ng mga tao, mga reporters na may dalang malalaking kamera, mga staff na nagbubulungan. Mayroong isang malaking entablado na inihanda sa gitna na may podium na may logo ng De Villa Corporation. Anong meron? Ara! Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Sila yan. Tumatakbo palapit sa kanya. Hingal na hingal. Layan, anong ginagawa mo dito? Anong nangyayari? Sinabi ko sa kanya, Ara. Sabi ni Liane, hinawakan ang kanyang mga braso. Sinabi ko kay Sir Rafael ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Ano? Bakit mo ginawa yon? Dahil hindi tama. At dahil mahal ka talaga niya, Bes. Maniwala ka sa akin. Bago pa man makasagot si Ara, nagsimula nang mag-flash ang mga kamera. Lahat ng atensyon ay napunta sa entablado. Paparating na si Rafael de Villa, kasama ang kanyang ama, si Don Ricardo de Villa, at sa likod nila, ang pamilya Montenegro, kasama si Isabela na nakangiti ng matamis na para bang siya ang reyna ng okasyon. Nagtago si Ara sa likod ng isang malaking haligi. Ang puso niya'y dumadagundong. Nagsimulang magsalita si Don Ricardo. Pinag-uusapan ang tungkol sa isang magandang pagsasama ng dalawang kumpanya. Ngumiti si Isabela sa mga kamera. Inaasahan niyang ito na ang sandali ng kanyang tagumpay. Ngunit nang si Rafael na ang lumapit sa mikropono, nagbago ang lahat. Good morning! Simula ni Rafael. Ang boses ay kalmado, pero may bigat. I call this press conference to set things straight. The proposed merger between the Villa Corporation and Montenegro Holdings is officially cancelled. Isang bulungan ng pagkabigla ang kumalat sa buong lobby. Ang ngiti ni Isabela ay naglaho. Furthermore, pagpapatuloy ni Rafael, ang mga matay matalim na nakatingin sa direksyon ng mga Montenegro. I am here to expose a crime, an act of coercion and blackmail. Inilabas ni Rafael ang kanyang cellphone at ikinonekta ito sa sound system. At sa harap ng lahat, ipinarinig niya ang isang recording. Ito ang boses ni Isabela. Pili ka, Ara, ang kahihiyan mo o ang buhay ng nanay mo. Ito ang boses ni Ara, basag at puno ng sakit. Sige po, tatanggapin ko po. Iyon ang pag-uusap nila sa hotel. Lihim na ni-record ni Lian na sinundan pala si Ara nung araw na yon sa pag-aalala. Kung kanina ay bulungan lang, ngayon ay isang malakas na kaguluhan. Ang mga kamera ay mabilis na bumaling kay Isabela, na ngayon ay namumutla na parang isang multo. Ang kanyang ama ay napahawak sa dibdib, hindi makapaniwala. This woman, sabi ni Rafael, itinuro si Isabela, used the life of a dying woman to manipulate her way into my company and my life. That is not the kind of person we do business with. Tumingin siya sa mga kamera, ang kanyang mukha ay seryoso. And regarding the stain she used as a threat, yes, Miss Althea Reyes had an accident during her interview, a normal, human accident. And in that moment of vulnerability, she showed more grace, more integrity, and more character than any of you could ever imagine. She is not a stain. Hinanap ng kanyang mga mata ang buong lobby, hanggang sa mahagip nito ang figura ni Ara na nakatago sa likod ng haligi, sa harap ng daan-daang tao. Sa harap ng nagfa-flash na mga kamera, bumaba si Rafael sa entablado. Naglakad siya, hindi pinapansin ang kaguluhan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Ara. Ang mga tao ay nagbigay daan sa kanya na para bang dagat na nahati sa gitna. Huminto siya sa harap ni Ara na ngayon ay umiiyak na ng walang tunog. Dahan-dahan, kinuha ni Rafael ang kamay nito at sa harap ng buong mundo, lumuhod siya sa isang tuhod. Natahimik ang lahat. Ang tanging maririnig na lang ay ang sunod-sunod na pag-click ng mga kamera. Ara Reyes,
Sabi niya, ang boses ay malinaw at puno ng pagmamahal. You are not a stain. You are the most beautiful part of my life. Will you marry me? Ang sagot ni Ara sa tanong ni Rafael ay hindi isang salita, kundi isang tango habang patuloy na dumadaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Mga luha hindi na ng sakit, kundi ng purong kaligayahan at hindi makapaniwalang pasasalamat. Isinuot ni Rafael ang isang simpleng singsing sa kanyang daliri, isang singsing na ayon sa kanya ay pagmamay-ari pa ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, ang nakakasilaw na flash ng mga kamera at ang bulungan ng mga tao sa paligid ay naglaho. Ang tanging nakikita niya lang ay ang lalaking nakaluhod sa harap niya, ang lalaking ipinagtanggol ang kanyang karangalan sa harap ng buong mundo. Kinabukasan, ang balita ay nasa lahat ng pahayagan at social media. Ang pamilya Montenegro ay naglaho na parang bula, dala ang kahihiyan. Pero para kina Ara at Rafael, nagsisimula pa lang ang kanilang mundo. Tinupad ni Rafael ang kanyang pangako. Ginamit niya ang sarili niyang pera para bayaran ang lahat ng gastusin sa ospital at sinigurong ang pinakamahusay na mga doktor ang mag-aasikaso sa operasyon ng ina ni Ara. Naging matagumpay ang operasyon. Sa loob ng recovery room, tahimik na nakaupo sina Ara at Rafael sa tabi ng kama. Ang ina ni Ara ay mahimbing na natutulog. Ang kanyang paghinga ay malalim at regular. Isang tunog na matagal nang hindi narinig ni Ara. Magkahawak ang kanilang mga kamay sa ibabaw ng kumot. Salamat, Raf, bulong ni Ara. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Huwag mo akong pasalamatan, sagot ni Rafael. Pinisil ang kanyang kamay. Ang makita kang masaya at panatag, sapat na yun sa akin. Doon, sa tahimik na silid ng ospital, nag-usap sila. Ikinuwento ni Ara ang lahat ng kanyang takot at pag-aalinlangan, ang bigat ng kahirapan at ang pakiramdam na hindi siya karapat-dapat para sa pagmamahal. Nakinig si Rafael sa bawat salita. Hindi siya hinusgahan at sa bawat pag-amin ni Ara ng kanyang kahinaan, mas lalo lang itong napapamahal sa kanya. Noong una, pag-amin ni Rafael, ang hinahanap ko ay isang taong totoo. Isang taong hindi peke. Pero sa'yo, Ara, hindi lang katotohanan ang nakita ko. Nakita ko ang katapangan. Nakita ko ang isang pusong kayang magsakripisyo para sa pamilya. Ikaw ang lahat ng hindi ko alam na kailangan ko pala. Isang linggo ang lumipas. Isang araw, dinala ni Rafael si Ara pabalik sa De Villa Tower, pero hindi sa accounting department. Dinala niya ito sa kanyang opisina. Ang opisina kung saan nagsimula ang lahat. Nakatayo pa rin doon ang puting upuan, malinis na at walang anumang bakas ng nakaraan. Dito, sabi ni Rafael, habang nakatayo sila sa gitna ng silid. Dito unang tumibok ng kakaiba ang puso ko. Lumapit siya sa upuan. This is not a symbol of shame, Ara. Para sa akin, ito ang simbolo ng tadhana. Hinawakan niya ang mga kamay ni Ara. This is where our story began. Napangiti si Ara, isang ngiting totoo at malaya. Ang bigat na matagal na niyang pinapasan ay tuluyan nang nawala. Nang bumalik sila sa ospital, gising na ang kanyang ina. Medyo mahina pa, pero ang kanyang mga mata ay puno ng buhay. Tumingin ito kay Ara, pagkatapos ay kay Rafael, na nakatayo sa tabi niya. Isang mainit na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Tumingin ito ng diretso kay Rafael. Salamat anak, sabi nito sa mahinang boses. At pagkatapos, idinagdag nito ang mga salitang nagpatibay sa lahat. Tawagin mo akong Mama. 1 taon ang lumipas. Ang kasal ni na Rafael at Ara ay hindi isang marangyang pagdiriwang na inaasahan ng marami. Ito ay isang simple at pribadong seremonya sa isang maliit na hardin
na dinaluhan lamang ng kanilang pinakamalalapit na pamilya at kaibigan. Ang ina ni Ara, malakas na at malusog, ang naghatid sa kanya sa altar. Si Liani ang kanyang maid of honor. Si Don Ricardo, na nooy may pag-aalinlangan, ay nakangiting tinanggap si Ara sa pamilya. Nakikita ang tunay na kaligayahan sa mga mata ng kanyang anak sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ang kanilang mga panata ay hindi nila isinulat. Galing ito sa kanilang mga puso. Ikaw ang naging liwanag sa madilim kong mundo, sabi ni Rafael. Hawak ang mga kamay ni Ara. Ipinakita mo sa akin na ang tunay na halaga ay wala sa pera o kapangyarihan, kundi sa isang pusong totoo. Ikaw naman, sagot ni Ara habang may isang butil ng luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Ang nagturo sa akin na ang mga kahinaan at kapintasan ay hindi dapat ikahiya. Dahil minsan, doon pala nagsisimula ang pinakamagandang kwento ng pag-ibig. Ang buhay nila bilang mag-asawa ay tahimik at masaya. Lumipat sila sa isang bahay na may malawak na hardin para sa kanyang mama. Ipinagpatuloy ni Ara ang kanyang trabaho sa De Villa Corp. Hindi bilang isang ordinaryong accountant, kundi bilang pinuno ng kanilang Corporate Social Responsibility Foundation, kung saan tinutulungan niya ang mga pamilyang nangangailangan ng tulong medikal. Isang gabi, dahan-dahang binuksan ni Rafael ang pinto ng isang maliwanag at mahangin na silid. Ang mga pader ay kulay langit at ang mga maliliit na laruan ay maayos na nakasalansan sa isang estante. Sa gitna ng silid ay isang kuna. Nilapitan niya si Ara na nakatayo roon. Tahimik na pinagmamasdan ng kanilang munting anghel na mahimbing na natutulog, ang kanilang panganay na anak na lalaki. Dahan-dahan, niyakap ni Rafael si Ara mula sa likuran. Ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito. Sabay nilang pinagmasdan ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Ang hangin ay puno ng kapayapaan at ng matamis na amoy ng baby powder. Naaalala mo pa ba? Bulong ni Rafael sa tenga ni Ara. Ang alin? Nakangiting tanong ni Ara. Ipinatong ang kanyang kamay sa mga braso ni Rafael na nakayakap sa kanya. Yung araw na una tayong nagkita. Yung takot sa mga mata mo. Akala mo, katapusan na ng mundo. Napangiti si Ara, isang nangiting puno ng paggunita. Paano ko makakalimutan yon? Ang pinakanakakahiyang araw ng buhay ko. Hinigpitan ni Rafael ang kanyang yakap. Ikiniling niya ang kanyang ulo para mahalikan ang sentido ni Ara. Tumingin sila pareho sa kanilang anak na bahagyang gumalaw sa kanyang pagkakatulog. Para sa'yo, iyon ang pinakanakakahiyang araw, mahinang sabi ni Rafael. Pero para sa akin, iyon ang pinakamaswerte. Iyon ang araw na natagpuan ko ang lahat ng hindi ko alam na hinahanap ko pala. Ang araw na nagsimula ang ating kwento. Tumingin si Ara sa kanya, ang mga matay nagniningning sa pagmamahal. Salamat, bulong ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Salamat sa mantsa ng tadhana. Ngumiti si Ara at ipinikit ang kanyang mga mata. Isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ng kanyang asawa. Sa tahimik na silid na yon, sa yakap ng isa't isa, ang kanilang kwento ay nagkaroon ng isang perpektong simula para sa kanilang habambuhay. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Rafael. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, kasama ninyo akong kinilig sa mga kakaibang interview. Nasaktan sa bawat pagsubok at muling nabuhayan ng pag-asa sa kanilang tagumpay. Nais kong lumikha ng isang salaysay na magpapaalala sa atin na kung minsan, ang mga pagkakataong pinakanakakahiyang harapin ay siya palang magiging simula
ng pinakamagandang kabanata ng ating buhay. Sana'y napulutan ninyo ng inspirasyon ang pag-iibigan ni na Ara at Rafael. Isang pag-ibig na nagpapatunay na ang tunay na koneksyon ay hindi nakikita sa panlabas na anyo o sa yaman, kundi sa kakayahang tanggapin ng isang tao, kasama ang lahat ng kanyang mantsa at di kasakdalan, sapagkat ang tunay na pagmamahal ay hindi bulag. Sa halip, ito ang nagsisilbing liwanag upang makita natin ang ganda sa likod ng bawat kapintasan. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong mga saloobin. Anong aral ang pinakapumatak sa inyong puso? Aling bahagi ng kwento ang hindi ninyo malilimutan? Mangyaring iwanan ninyo ang inyong mga komento sa ibaba. Bawat isa ay aking babasahin at pahahalagahan. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan, laging tandaan na bawat isa sa atin ay karapat-dapat sa isang pag-ibig na yayakapin tayo ng buong buo.